Testing 1, 2, 3. Mukhang okay naman. Sundin na si teacher. Kita na yung keso, no? Buo na. Mga parts na lang. Sarado pala yung tindahan. Pinunta namin kahapon yung mga parts na kulang pa dyan. Sarado. Day off daw na. Day off pala negosyo. Ayos din siya. Kaya Shopee na lang. Para sa buhay niya. Sinabi ko. So, sundo kay teacher. Ay, mamimili pala kami ng paninda niya bukas. Sana wag Sana wag kaya ito napatay Susi. Asa yung susi? Paano ka siya? Ba? Paano nangyari yan? Tsaka nalagay yung susi. Tayo tayo dyan. Dito. Sa bag. Okay. So yun nga yung yung ano ito sasabihin ko. Bukas yata yung top box Bukas yung top box. Bukas nga sabi niya. Yan. May bibilin ako dyan yung parang foam na paikot yung pangkotse para hindi ko malampag. Inana na namin yan. Direkta na namin yan ipamangkin. Direkta na namin. So meaning na hindi mo siya pwede kalasin para mas matibay, para mas matatag. Tapos yung dalawang tornilyo, 4 yung tornilyo niyan. Yung dalawa hinabaan ko kasi yung dalawa dun sa 4, actually lahat sila. Yung dalawa dun sa 4 sagad dun sa bakal ng basta yung kinakabitan niya, bakal na kinakabitan ng woohoo, let's go sagaw. At ba hindi ko ginagamit yung jacket kasi na regalo ni ate. Kasi masyadong malaki. Tsaka minadali yung pagbibili. Siyempre, pag once binigay na yung pera, obligado mo nang ibili kasi iisipin niya na binili ba to? Baka nagastos na to, di ba? Ngayon, since nandyan na yung pera, obligado kang bumili. Ngayon, yung nasa plano ko sa Shopee, kaso na Komine, sabi ko mura, sabi ko 3K 3 plus Komine, ganda. Sabay may nag-comment doon na ang ganda niya para sa fake. Putik, sabi ko fake pala yon. Sabay nag-search ako ng Komine, mga 9,000, 8,000, 14,000. Kaya nga parang sabi ko 3K Komine jacket, goods na to. Sabi ko ganun sa presyo nung na-search ko tong na to, kasi sabi ko physical shop na nga lang tayo kasi itong black jacket ko ngayon
Galing tong UK. So 250 to. Maganda yung fitting niya kasi physical shop na pinuntahan ko. Kaya nung naganap may nadaanan akong physical shop ng ano pang motor. O, nag ano na ako, nagdesisyon na ako. Sabi ko dito tayo kukuha kasi meron siyang small. Sakto kay teacher. Sa akin large XXL. Papatahian na lang kasi kaya siya sale. Dahil ano broken sizes. Yan ganon. Hindi ko magamit ngayon kasi sobrang laki. Tsaka may pagka-exage. May pagka-exage. Plano ko gagamitin namin 'yon pag pag long ride ganyan. Pero pag city driving, ito pwede na 'yung gamit ko. Ingat-ingat na lang. Pero yung pants ko unacceptable talaga 'to. Masyadong manipis. Para lang ako naka-brief nito, sobrang nipis. Pang bike lang 'to eh. Wala tong may offer sa akin na na yung abrasion protection, walang may offer to. So syempre pag sumimplang ka at sumadsad ka, ang unang pupunitin yung damit mo eh. Paano kung yung damit mo malapapel sa nipis, di ba? Ano na bang ano ko? 43. Not bad na yan, average ko na yan ah. Kapag ako lang mag-isa tapos pababa, matipid talaga. Bakit palaging ganon? Nawawala sa unang 3 minutes 1 minute, kung ilang minutes man yon. Hindi ko na alam kung anong huling usapan natin. Back to zero na lang. Yun, kapag yung jeep kasi kanina nasa bike lane, yun lang. Get doon. Woo! Hindi ako nakapag-exercise, may sikip dibdib ko eh. So mag-push up. Well, umaangat-angat oh. Ano ba yan? Malakas ang torque. Yung bola niya pang torque type. Pag ang bola mo ay torque type, pwede kang umangat. Nakapanggilid. Stock forever to. Kung gusto ko ng malakas na motor, di magpapalit ako motor, di ba? Magsi 650 ako, 750 pala, ADB 750. Lakas sa gaston, yako. Upgrade na lang ako ng battery sa e-bike. Tapos palit quality parts. Ay, grabe yung keso na yan, napakalaki ng gastos ng mga upgrade Ano ba magandang dog food? Siyempre, hinahanap ko pinakamura. Maraming bigas si teacher na nagka-idea ako dun sa napanood kong vlog eh.
Hinahaluan niya ng kanin yung ano niya, yung dog food niya. Siyempre babasain mo, malamang babasain mo yun. Eh katulad kami, nagsabaw kaming ulam, yung unang kulo tinabi ko, di ginawa kong sabaw sa ano nila, di imbis na tubig, sabaw ng pinagkuluan ng buto-buto. Eh may buto-buto pa, mga buto, eh di meron pa silang pinapapak. So haluan mo ng kanin, pagkain nila. Medyo tumataba eh. Pero syempre iba pa rin yung protein. Kaya pag mamalengke kami, kumukuha ako ng ano, ulo ng manok. Hindi ko na niluluto, nabubwisit sila. Pag niluluto ko, nababahuan sila eh. Pero kinakain naman, tutunawan naman. Kahit yung tuta, ilang buwan na yun? 2 buwan? Parang tig-apat sila eh. Tig-3, tig-4, yan, tig-4. Tig-4 sila, 5 yung isa, oh. Yung matakaw. Wala na luto-luto. Eh sa wild naman, ganyan naman, di ba? Ano yan, Belgian Malinois. O, ang trabaho niyan, shepherd. O, syempre, ang kakainin niyan, yung sheep. Pag karne, o. Tingin mo ba? Siguro, luluto pa yun ng tunay na shepherd, ano, na taong shepherd. Pero I'm sure there are times na, ano na, wala nang luto-luto, diretso na kain. Pag merong ship na napilayan, ano, na nilapa at na rescue pero wala nang pag-asa, di ba? Nilapa ng wolf, ganyan, kunwari. Pero nag-rescue ng ano, lion. Tapos eh, syempre umamon na sa kanila, pinakain, pinatira nila. Ando dun sa parang sanctuary. Nagpa-picture siya dun sa bata, putik, ang laki ng ulo. Kayang-kaya nga namang tagpasin ng isang kagat yung ulo ng tao. Yan, bite force nun, malamang. Mala nagulungan ng truck. Mala elf, baka hindi lang elf, mga forward pa, baka 10-wheeler pa. Lakas siguro ng bite force nun, ano. Kasi yung si Gogi, yung chow chow, pag binibigyan ko yun ng buto, malaki-laki pa yung ano ng buto eh. Kung ngatain niya, parang chicharon eh. Although luto na, pero kahit na, putek. Di naman. Sipin mo kung buto mo yung inangataan niya. Laki rin kasi ng kahit unano, hindi naman unano, kahit medium dog yon, laki ng ulo nun eh. Yung chow chow, laki ng ulo nun. So, walang gustong gawin yung kundi maglaro, kumain at ano, matulog. Going back sa Quezon, sarado yung shop kahapon. Sa buwisit kasi hindi siya sumasagot sa chat. Sa buwisit ko, hindi na babalik dun sa kanya ngayon. Siyempre may biyahe ako kagabi. Sa Ningil ako kanina. So hindi ko na siya hindi ko na siya pag-aksaya ng panahon. Shopee ko na lang. Shopee, isa darating on or by December or before December 5, ano na bang petsa ngayon. Pagsasabay-sabihin ko na lang na dumating. Pagsabay-sabihin na dumating, saka ako kontakin si Paul.
850 yung labor niya para sa lahat ng yon. So hindi ko muna siya gagamitin dahil ano, delicates. Delicates dahil walang fuse, delicates walang signal light. Ngayon, mga bibilhin doon pang fuse, pang signal light. Tama ba? At saka yung 1, 2, 3 yon. Para matino na yung 1, 2, 3 niya. Kasi yung 1 nun halos baliwala. Yung 2, ano, sobrang bagal. So, kanya-kanya na lang expertise kasi si Greg, kiniklaim niya ang expertise niya is battery. Oh, hindi siya pinagawa ko ng battery instead of yun ito. Instead of battery, instead of teka, ang hirap nito instead of Team Electric. Team Electric, ano pa, maraming pang kakainin bigas. Yan. Si Greg, mga nakakatatlong sa akong bigas na. Tanghali na tayo, nakasundo kay teacher Hindi pala tanghali, late na. It's a starlight. Kita mo, laka ng ititipid niya, no? Laka ng ititipid nung namamatay yung makina pag ano, naka-stop ka. Kaya pala maganda yung ano ko, yung mileage ko. 43 lang na ba? Nasa ganang mileage ko. Ayan, 43.9, no? Yun pala yun. Laking tulong pa. Pang mileage pala talaga siya. Okay. So para makabit yung fuse, kailangan ng Anderson plug. In order ko yung Anderson. Pakamahal ng Anderson plug na yun, 232 shipping pa. Yung fuse 600, kulang 700 shipping. Mamahal, di ba? Pero kailangan yun Kasi yung brake, yung Anderson ko dating nasa loob ng U-box, nasa labas na. So hindi mo na siya madudukot in case of emergency. Di-disconnect mo lang siya pag nagkukulikot ka, nasa garahe ka. Pero yung emergency hindi mo magagawa yan. Merong bang pulis? Wala. Papapasukin ba tayo o hindi? Parang nakago doon natin Pero hindi siya police ano siya, guard siya ng Eastwood. Totoo ba yan? Park Charge Drive. Baka konti ng mga ano dito.
Parang wala kang balak, Brad, ah. Ano ba? Nako, para sa buhay mo. Yun o, go, sarap. Ang tagal ng assessment namin dito ni teacher eh, kung bakit tumagilid yung truck dahil daw sa motor. May tumagilid dito ng truck, 10-wheeler, tumumba pakanan. Pakanan nga ba? Pakaliwa? Pakanan. Pakanan ba? O, pakanan kasi U-turn eh. Tumumba siya ng pakanan. Baka meron kayong idea, bibili pa ba ako nun? Pag bumili kasi sa Shopee nun, buisit. Bili ako sa Shopee nun, magsishipping pa ako. O, kailangan kalkulahin ko yung bili na lang ako sa ano, sa physical shop. Bili lang physical shop kung meron physical shop na mabibilhan. Kasi yung shipping niya, papatong lang sa presyo niya kung halimbawa halagang 100 lang si shipping pa, di ba? Pag ginugol mo kasi yung pagtanggal niya ito, to kung nakikita nyo. Ano yan? Dilitaw yung Shopee na mga spray. Pero hindi spray sa clear na plastic na ganyan. Spray siya sa ano, sa tawag na ito, sa plastic na ano, na plastic lang. Yan, mga plastic na ganito, ganyan. So, yung WD-40 na mga sinasabi sa mga vlog, gumana kasi yung Tapalodo merong sticker doon na natanggal niya. Pero yung itong plastic na yan, yung clear plastic na yan na visor, yan, ganyan nangyari. Bumaba lang yung pandikit. Pandikit yan eh, tape yan eh, tape ng ano, nung plastic niya, nung brand new siya. Wet traffic dito. Nabalitaan nyo ba yung Mercedes-Benz na ano, electric na ano, nasa parking lot ng building na private, ang tawag nun, yung klaseng building yun, yung residential building. So naka-park, naka-charge, naka-park. So bahay nila yon, yung building na yon. I mean may ano sila daw, may pwesto, may ano sila, may unit. Tapos yung parking sama-sama, syempre mga kotse ganoon. So lumiyab yung Mercedes-Benz yung battery habang naka-charge. Alam mo, may saksakan dun sa may parking lot. So daming nadamay, parking lot, syempre sarado yun eh. Although supposedly yung parking lot open pala, no. Pero anyways, ang daming nadamay pati nga yung ilalim tsaka ibabaw na floor may epektado na rin. So hindi ko lang na masyadong ano ba, people are saying na merong demanda ang Mercedes doon, kailangan i-recall ng Mercedes. Sagot lang ng Mercedes-Benz, imbestigahan nila ano nangyari. Syempre sa warranty, sa ano yan, warranty sa ay aso, anong aso yun, sa warranty sa tawag na ito,
So warranty, hindi, sa manual 'yon. Sa manual, ano 'yon? Ituturo sa iyo yung do's and don'ts. Sinunod ba ng may-ari? 'Yon, ganun. Kasi kahit yung keso may instruction 'yon, although walang manual, pero may instruction 'yon. Sa battery nung lead acid pa lang, ang instruction doon, kapag ginamit mo, dumating ka sa bahay mo, wag mo ka isaksak kaagad. Pahinga muna mga 30 minutes to 1 hour. Ganon din pag bagong charge sa umaga bago ka umalis. 'Di ba? At wag mong iiwan na naka-charge, mga ganong bagay. Babantayan mo pag puno na, bubunutin mo. Swerte ka na lang kung ang charger mo yung automatic shut off, mga ganyan. So may mga rules na ganon. Pag yun hindi mo sinunod, halimbawa sinabi doon na wag mong iiwan na naka-charge, tapos yung charger mo hindi automatic na nag-shut off, edi pwedeng overcharge yon, masusunog yung yung battery, makakadami ka ng iba kung nakaparada ka somewhere. Yun. Anyways, dito tayo sa school. Andun pa rin si teacher. Okay, let's go. See you later, alligator.